Yes guys, welcome back to my channel. At ngayong araw na to, share ko sa inyo kung paano mag-change ng address sa LTO. So ano ang mga kailangan at magkano. Dito tayo ngayon sa LTO para kuhanin or i-claim yung ating, kung meron na nga ba, yung lisensya natin na plastic card. So dahil papel pa yung in-issue dati. So June ngayon, January tayo. Sabay ganun, alam niyo na kung kailan ang birthday ko. So ayan, so June ngayon ang schedule. Check na nga natin kung makukuha natin or meron na silang available. At papapalitan natin yung ating address kasi lumipat na nga kami dito sa bagong bahay namin. So yung aking nakalagay pa sa aking lisensya ay yung dati pang address ko. Oh my god, nice. Tik na yan, ayan, nasira ang sapatos natin. Ngumanga na. Buti na lang may dala akong tsinelas dito. Ayan. Nako. Ito, at pila muna tayo sa information at kuha tayo ng number kung may number ba. At tanong muna tayo. So yun na guys, hindi ko na mabidyohan. So ang mga nangyayari sa loob. So ikukwento ko na lang sa inyo kung paano. So eto na. So, binigay ko yung aking claim stub doon sa counter para sa pick up ng aking lisensya. So, meron na nga daw. Ngayon, nilagay niya ng note. So, unahin daw akong i-release yung aking lisensya doon sa counter 4, number 4. Kasi nga, dahil daw ako nga ay magpapalit ng address. So, at ito na nga guys, nirelease na agad yung aking lisensya. So, hindi na tayo nagantay ng matagal dahil nga doon sa note na inilagay nung sa aking claim stub na inilagay na doon sa information sa unang counter na pinuntahan natin. So babalik ulit tayo doon ngayon para naman sa pagpapalit ng ating address. At kailangan ito yung una nating kailangan sa pagpapalit ng address sa LTO ay itong lisensya. So kailangan dala nyo yung lisensya nyo. Pangalawa ay itong application form, kailangan fill upan. Ayan, kumpletuhin. Ito, binigay ito sa akin noon doon sa information. Sa type of application, checkan nyo yung change address, yung box. Ito, nakapag-fill up na ako ng application. And wait na lang tayo sa number natin, number 47. At yun, nakarating tayo sa window 1 dahil medyo matagal-tagal nga ang pila. So, ayan, ang tagal na natin antay. And, chinek niya yung aking application form, pati yung requirements. Then, change niya yung address ko. So, pinakita sa akin kung tama ba o mali. And then, okay na, dala natin yung requirements na proof of billing address number 3. So, yan, kailangan meron kayong water bill or yung electric bill or kung hindi naman ay residence certificate mula sa barangay kung wala kayo ng mga yan. Then sa window 2, dahil nga first come first serve, pila pa rin tayo. And tinanong naman ako dyan kung papalitan daw yung aking picture at saka yung signature. So sabi ko hindi na po, okay na siya. Then yan, mabilis ako doon. At sa window 4 naman, doon na ang releasing. Doon din nagtagal. Ang tagal kong nagantay. So from alas 11:30 ako dumating doon sa window 4. Parang alas 2 ako natapos o alas 2:30 ganyan. Nako, nakauwi. So ayun, na-release na nga at eto na, napalitan na yung ating address. So may bago ID kanina na yung dating lumang address ko, ngayon ay bago na, pinalitan na nila ng bagong address ngayon. And then ang binayaran ko nga po pala ay 325 doon sa lahat ng yon. So